Market is up by 71 points or exactly 1%. Apollo, nag-all-time high na naman. Hello mga titos and titas. Welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Hump Day Edition. Miyerkules pa lang pala. Parang ang haba talaga ng linggo ko ngayon ha. At mukhang maganda ang performance ng market natin. Very few, ilang mga Wednesdays lagi, puro down ang market. Ngayon ay up siya, so sisilipin natin yan. Siyempre, kasama yung lumabas ng Earth, yung Apollo. Yung dito, sasama rin natin yan. Tsaka yung now, nakatandem niya. Siyempre, hindi mawawala yung M&M's. At dagdagan natin para may panghimagas yung prutas. Ayan. Tara po, let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. This we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs, tambayan po ito. Tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade ho nitong Philippine stock market, yung mga pains and gains ng isang bull and bear cycle, no? Tambay style lang, kwento style, no? Tawag natin dyan, mga Tito Moves. Kaya kung naghahanap po kayo ng tatambayan dito sa stock market, ay welcome po kayo dito sa ating tambayan. I-click nyo lang po yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, meron tayong live tambayan. Yan, kasi itong napapanood nyo, recorded na ito eh. Mas masaya doon. Mas may kulitan. Panoorin nyo po to. Join us po tomorrow, 9:20 a.m. to 10:20 a.m. mga titos and titas. Doon nyo po pwedeng ipasilip yung mga minamanok ninyo. Pero syempre, para maka-ball hubs kayo. Sabi nila, ano yung ball hubs? Para makahabol po kayo dito sa tambayan, ay yung mga hindi kayo maligaw no, sa ginagamit natin terminologies. Yan! Diyan po ang puntahan. Meron tayong starter kit para sa mga bago dito sa tambayan, syempre, no, bago ho kayo makabangka, panoorin nyo po yung ilang mga videos natin dyan, pati yung commercial, kung po pwede, panoorin nyo na rin po para masama kayo dun sa Team No Skip Ads, no, yung mga walang sawang nanonood, pati commercial, pinapanood ibang klase, pati yung mga solid Patreonatics natin, maraming salamat po sa inyo, at gusto kong i-welcome, syempre, yung mga bago dyan sa kabilang tambayan sa patreon.com/titoblogs. So yung mga bagong Patreonatics natin, welcome po sa kabilang tambayan. Sana po makatulong yung Patreon, no? Yung tambayan natin dyan sa journey nyo po dito sa stock market. Kahit papano, no, at least man lang yung learning curve ay mapabilis, no? So yan po yung goal natin dyan. At maalalayan kayo, lalo na yung mga newbies, no? Maalalayan kayo sa journey nyo dito sa stock market, no? Kung gusto nyo po ng shortcut pa, no, yung mga bagong tambay lang, ay meron pa tayong shortcut. Bago yon, pa-auto-like muna. Yan. Yung auto-like, yan, yung auto-like. Salamat po sa lahat ng solid Titonatics natin. May shortcut tayo, ito pa, para mas mabilis pa yung journey. Dito, this coming December 26 at 5 p.m., a day after Christmas. Ay wala namang kasimpasok na trading ng Christmas. Yan, December 26, Sabado. Join us po, no, magkakaroon tayo ng final run for 2020 ng ating Cold Hard Truth About Stock Trading webinar. Nandiyan na, kaya nga natin tinawag yan na shortcut dahil nandiyan na nga ho, yung 13 years, ikukwento natin dito. Nagsisimula po itong stock market. Hindi po doon sa buy and sell. Marami nagsisimula, bumabuy and sell muna bago mag-aral Tapos yung iba naman nagsisimula, charting muna, di ba? O kaya yung iba fundamentals muna. Diba? Ito pong stock market, no? Over the past 13 years, natutunan natin. Saan nagsisimula? Dito po. Mindset muna. Mindset before skill set, no? Dahil nga po chaotic ang stock market, kailangan po ay buo, no? Naiintindihan nyo yung buong konsepto, how the stock market works, para yung emotions medyo nababawasan din. Yan. Kasi with the proper mindset, minsan yung emotions, hindi naman natin pwedeng i-eliminate yan 100%, but at least nababawasan, no? Nadadagdagan yung patience ninyo. Yan ang mga ilan sa mga ibabahagi natin. Kaya kung nagugustuhan nyo yung everyday na tambayan natin, ayan, dyan, yung matinding tambayan dyan, matinding tambayan. At may unli tanong dyan, no? Unlimited tanong, mga titos and titas. Kaya popcorn lang ang kailangan nyo ihanda. Yung link po ng registration, nasa description po ng video na to. Ipasok na natin.
Market summary. Ba't ito? Asan to? Ano to? Hindi ito. Hindi yan. Teka lang. Ibang investa to. Investagrams. Ayun, yun naman pala. Yan ha. Mga titos and titas, tayo po ay up ng 71 points, no? Ayan ha. Sisilipin natin mamaya yan sa chart. 133 ang ating gainers and 90 po ang ating losers, mga titos and titas. Ang value turnover natin, nagno-normalize na talaga ha. 9 billion. Okay, so malaki na naman ang value turnover natin. Ang net foreign selling, malaki na naman din, 501 million. Pero patuloy pa rin umaakyat ang ating market. I guess, no, marami na din siguro yung pumasok, yung mga bagong traders. No? Kasi sa tambayan lang, ang daming mga newbies eh. Pag pinagsama-sama mo yung capital nila, ay kahit papano, nakakatulong talaga dun sa market. So nakakatuwa ho, no, na marami na yung nagiging aware dito sa stock market. Pero importante, no, especially mga newbies, no, ay mag-aral po muna. Okay lang yung sumabak. Okay lang yung sumabak muna, pero wag niyo hong itotodo. Wag kayo mag-all in, wag yung pati patot pananggulo itataya ninyo ha. Okay lang yung pakunti-kunti hanggang sa matutunan ninyo, no. So kaya importante po mag-aral muna mga newbies. Welcome po lahat ng mga bago dito sa stock market. Masaya ho ito. Yung 13 years ko dito, roller coaster eh. Pero mas nakilala ko yung sarili ko. Yan, yun yung isineshare natin araw-araw. So, most of the sectors are in green except for the services sector, mga titos and titas. And almost all of the sectors have net foreign selling. Only the mining sector ang net foreign buying, mga titos and titas. Kanino kaya pumunta yan? Yung 30 million na net foreign buying sa mining. Mamaya sisilipin natin yung chart niyan. Pagkatapos ng ating mga tabalits, unahin na po natin galing sa Manila Standard. Exodus of Pogo leaves a 1.4 billion worth of office rent losses. No? The exodus of Philippine online gaming operators resulted in 1.4 billion worth of losses in terms of office rent this year, sabi ni Lee Chu, property consultant, said Tuesday. LPC Chief Executive Tito David Lee Chu said in an online press briefing some 540,000 square meters of office space were vacated in 2020, of which 51% came from Pogos. Ang dami na. Kalahati Kalahati galing sa Pogos. So most likely yung kalahati niyan doon sa mga ibang mga sectors, no? Dahil nga dito sa pandemic. Majority of the vacated spaces were located in Metro Manila, primarily in Makati, Quezon City, and the Ortigas Mandaluyong area. Aside from the impact of pandemic, many Pogos exited the Philippines because of China's clampdown and high taxes imposed against the industry. Yan mga titos and titas, hindi magandang balita to dun sa mga property sector natin, especially yung nandoon sa yung nagpaparent dito mostly sa mga Pogos o yung nasa negosyo, yung masyadong heavy doon sa office space, no, rental. Yan mga titos and titas, no. So kaya natin binabalita yan. Pero next year may nababasa tayo rito na medyo bullish na si Tito Lichu. Medyo bullish na siya. Teka. Ba dito 'yon? Ayan We have every confidence that the rollout of vaccine in 2021 will create unprecedented market euphoria. Yan yung euphoria, mabigat na salita yan. That will dramatically benefit the real estate industry. A confluence of factors, okay, ito daw yung mga factors na yan. From record low long-term interest rates, that's a fact, no? Mababa talaga interest rates natin. To the country's fantastic fiscal fundamentals that have resulted in good credit ratings, to newfound mobility and tourism opportunities from a massive injection of infrastructure projects will result ang increase na yan. Kaya bullish sila next year, mga titos and titas. So dahil nga daw dyan sa vaccine na parating, may turnaround, no? May euphoria ang makikreate ito sa property sector natin. Isa dyan is because of the infrastructure, no, mga titos and titas. So, tignan natin yan. Next year, no, babantayan naman natin. Medyo bugbog sarado ngayon yung ating property sector dito sa index natin.
rotation yan, ha, mga titos and titas, no? Ganyan dito sa stock market. Weather, ika nga. Diba? Panapanahon yan. Pagka nag-rotate, halimbawa, ngayon, medyo nakikita natin, puro mining. O pagka natapos siya mining, o pag pumasok yung property season, puro property naman. Mag-iikutan naman ng pondo dyan. Pag pumasok yung casino season, puro casino season, doon naman mag-iikutan ng pondo. So, ganyan po, no? Kaya ino-observe natin. Kung napanood niyo yung video natin, paano maghanap ng bagger. O, nandun ho yan, yung sa top-down approach, no? Panoorin nyo na lang po. Hindi ko na ikukwento. Ayan, next balita. Galing sa Manila Bulletin, fact check. Ito, are these Bitcoins ads legitimate? How do I report them? Ito, babasahin ko po itong balita, ha? You probably come across a banner ad or maybe even a comment on Facebook claiming that investing your hard-earned money in cryptocurrency can see huge growth in short period of time. Be careful because these ads are not what they claim to be. Authorities are on high alert as there is a noticeable increase in fraudulent cryptocurrency investment ads luring in victims with fake get-rich-quick schemes. It is shameful that these scammers seek to take advantage of others given the difficult financial situation of many Filipinos, mga titos and titas, ha? The Department of Finance and other government agencies such as the SEC have repeatedly warned the public about these fraudulent investment ads. Yan, ha? Eto po, mga titos and titas. I've seen a lot of itong mga scams dito sa Bitcoin noong kasagsagan ng Bitcoin sa 20K. Nung papik, no? Nung binobomba yung Bitcoin, napakarami pong na-scam. Sana po hindi po kayo isa sa mga ma-scam, ano? Ma-max sana kayo. 'Di ba, Tito Mark Tabi? Imbis na scam ay ma-max kayo, yung kabaliktaran ng scam. Kasi yung scam, pagka nabiktima kayo niyan, nawawala yung pera ninyo, no? So gusto natin ma-max kayo, MACS, no? Kabaliktaran niyan. Magkakapera kayo, no? Kabaliktaran. So sana ma-max po kayo, mga titos and titas, mag-iingat po. Nako, napakarami pong eto lang, may nag-message sa akin, Chinek ko nga bigla, mukhang palipad yung Bitcoin, no? So titignan po natin, pagka lumipad na ho yung Bitcoin, napakarami ho, kaliwat kanan ho ng scam ang mangyayari. So be very careful, especially dun sa pagpili po ng exchange, no? Kaya ako lagi ko sinasabi, ako nandyan lang ako sa coins, madali lang, napakasimple lang. Kasi marami pong mag-o-offer sa iyo, yes, ang mura ng commission, 'di ba? Ang mura ng kumbaga ilulurk ka dun sa sa mura, 'di ba? Pero yung pala mapapamura ka. Baka ganun ang mangyari sa inyo, kaya mag-iingat, no? Meron po tayong 5. Hindi ko lang kabisado kung alin yan. Tito David, kung nakikinig ka, paki-comment mo nga, no? Yung 5 po, o yung nakakaalaman, nung 5 authorized, no, ng BSP na exchanges. Isa na dyan yung PDAX, isa yung coins, no? Isa yung iRemit, I think, no? So, paki-comment nyo nga po, just in case natatandaan ninyo, doon na lang po muna kayo. Doon na lang po muna kayo para lang makasimula, no, yung mga may gusto ho. Iwasan nyo na muna. Para sa akin lang, although yung mga Binance okay yan, may mga eToro rin tayo naririnig na okay, but I have not tried eToro, yung Binance na try ko. Pero kasi mas maganda kung magsisimula po kayo doon muna sa nandito sa Pilipinas, no? Yung may approval nitong BSP natin. Para sa akin lang, Bitcoin lang naman, nandyan din, may Bitcoin din dyan, and then later on, pagka mas marami na po kayong alam about this cryptocurrency world, no? Pwede nyo na pong i-explore yung mga ibang exchanges. Binance, nandyan na tayo ngayon, pero nagsimula tayo sa Bitcoin. Kasi sa Binance, mas marami kang coins na po pwedeng mabudega dyan. Yan po, mga titos and titas, mag-iingat po. This is a good sign. Para sa akin, good news ito, yung mga naging scam, dumadami yung scam. Hindi good news na maraming nai-scam, Good news po ito kasi this is a sign na Bitcoin is going to Okay, kayo na bahala kung saan niya. Kung yung Apollo nasa outer space, hindi ko alam kung saan pupulutin itong Bitcoin. Palagay ko sisiwang outer space dito, yan po, mga titos and titas, kaya paulit-ulit everyday sa live natin, Sana ho. May mga ilan Tito Natics na tayo na namumulat dito sa Bitcoin. Unti-unti sinusubukan,
Mga titos and titas, ha? Ayan, ha? Mag-ingat po doon sa mga nang-i-scam. Next balita, galing sa Philippine Star, G30 sees big corporate shakeout after COVID-19. New York, figuring out which companies to save and which to let die will be a key challenge facing governments after the pandemic, according to a G30 report released Monday. The report sketches out a difficult post-pandemic economic environment in which firms must try to dig out from massive debt levels built up to survive the downturn. Once massive fiscal support programs ran out, nakarinig niyo po yung fiscal support sa atin, ha? Yung BSP, anong mga fiscal support? Isa na po dyan, yung binababa yung interest rate, di ba? Sa Amerika, nagpapautang, nagpiprint ng pera, nagpapautang, di ba? Once daw yan nag-run out, the group of international economies fears a solvency crisis. Yan, ha? Isa po ito sa developing story, kaya ako po pinapasok na po sa inyo, ha? Kasi actually, nung start pa lang nitong crisis natin, kasi nakasubaybay tayo sa isa international din, no? Sinasabi na po itong solvency crisis. Sinasabi na itong pandemic is just a tip of the iceberg, no? Kumbaga, ito ay nag-trigger lang. But the big problem talaga is the solvency crisis. Ito kasi nga, highly leverage yung mga companies, especially sa Amerika. Dito sa atin, hindi natin nakikitang ganyan. But then again, pag nangyari sa Amerika, pwedeng maapektuhan tayo. So this is a developing story. Babantayan po natin ito. Sabi dito, we are not in any way saying we know the size of the problem. Sabi ni Raghuram Rahan, a former Reserve Bank of India governor, now at the University of Chicago, who oversaw the report. It's been disguised by a lot of extensive report that's in place. Former European Central Bank Chief Mario Draghi, who also coordinated the report, said that there have been relatively few insolvencies so far because the flow of money is actually masking the underlying reality. No? So, kumbaga, tinatapalan dahil nga nilalagyan ng pera, which is, ang dami po nagsasabi, lalo na yung mga Bitcoin advocates. Kasi nga, pag pinalo mo itong Bitcoin, maiintindihan mo kung paano nag-work ang pera dapat No? Sinasabi po nito, hindi dapat print ng pera kasi mawawala ng value yung pera Hindi po pwedeng ganun. Diba? So, sa sobrang tayo ng pera, yung mga tao hindi na magtatrabaho. Mas malaking problema. No? The report seeks to guide government on how to avoid providing vital resources to companies that are ill-situated for the post-pandemic world and to instead adapt to new business realities. No? Again, ito yung keyword, adapt to new business realities. No? This includes encouraging necessary or desirable business transformations in sectors that are increasingly digitizing, no, mga titos at titas, ha? Ito international na po ito, no? So, ang sinasabi dito sa report ay matulungang makapag-adapt yung mga companies, no, sa post-pandemic world na ito na nga, digital na nga po, mga titos and titas. So, hopefully, tayo dito medyo hindi pa gano'n, ha? Marami pa tayong kailangan kainin bigas, marami pa mga companies, no? But then again, ito pong post-pandemic world, ito again speculation lang, ha? Will really change, malaking landscape, no? Malaking landscape ang mababago sa structure ng mga businesses, no? Sa structure ng PSE natin probably, no? Unti-unti nating nakikita 'yan. Diba? So, pagpasok po ng mga digital, no? Katulad nitong telco serye natin, no? Part yan ng digital, diba? No? Katulad halimbawa ng Merrimart na may digital na, diba? So, yung mga yan po ay babantayan natin yung development na yan papunta sa digital. Palagay ko itong 2021 to 2030 yung in the next 10 years natin, makakakita tayo ng mabilis na transformation into digital. So, as traders, kailangan nakabantay tayo, ha? Yan po mga titos and titas, ang ating mga tabalit. Sipasok na natin ang ating market. PSEI.
Nagdi-dribble lang eh. Ayun na. At ginuhitan ko na ha para hindi na tayo mahirapan. Ganun lang din po, no? Kumbaga ay kung ako titingin nito, dribble ika nga, no? Dribble pa rin. Tignan natin kung kaya, ilang trading days na lang ba tayo? 7 na lang ba? Tignan natin kung kaya. Kung hindi man, dyan man lang tayo mag-close sa 7.2, basta above 7,000 ay ayos na tayo. So next year ay mas matinding bantayan ang gagawin natin dito. Kasi next year magpapasukan na yung whole year, no, na kumbaga magkakaalaman na no, yung buong taon na earnings report ng mga company. Magkakaalaman na po yan next year. Sino ang mas magaling kanino? Yun na po yan, ha. So okay muna yan, steady lang tayo dito sa ating PSEI, mga titos and titas. Ipasok na muna natin yung ating eto na, Apollo na muna. Maraming nakasubaybay rito. Kanina po ang umaga ay ang ganda ng soundtrack natin. Napanood niyo ba yung Little Einstein? Ang daming naaliw. Eto po, no? Kaninang umaga nag-high tayo ng 97. So pumalo na naman tayo sa ating all-time high, which is good, no, mga titos and titas. And we close unchanged, which is good na rin. Good na rin 'yan, ha? Kasi po yung RSI natin. Ayun, dito na tayo nakatingin sa RSI, ha. Yan nauuntog talaga doon. MACD, wala pang problema. Very bullish ang MACD natin. MAs natin, trading above all the lines ang presyo natin. MAs natin, ayan na. Pa-Adidas na, uma-Adidas na, mga titos and titas. Ano pa maganda rito sa APL, no? Uunahin ko muna mga magaganda. Mamaya ko na sasabihin yung pangit. Unahin ko muna, ha? Ito pa isang maganda, yung volume. Nakikita niyo po yung volume, no? Habang umaakyat siya. Dati, kikita mo, kakarampot, ang tulog. Ang tulog, no? Lahat po ng mga naka-attend ng webinar natin, pakihugot po dun sa ating PowerPoint presentation, yung market psychology. Tignan nyo po kung nasaan tayo. No? Tignan nyo, aralin nyo, nasaan na kaya itong Apollo dito sa market psychology? Diba? So ito po, nakakakita tayo ng volume, which is maganda. Habang kanina may volume pa rin pala, Oo, ayan, may volume pa rin tayo kanina. So, yan yung magaganda, ha? Bibigyan ko kayo para hindi naman puro, baka mamaya mag-all-in ka agad kayo, nakikita may volume, ha? Ito po ang hindi maganda, yung kandila nito. Yan. Yung kandila po, today, no, signifies indecision. Hindi naman siya bearish, no? Sinasabi lang indecision kasi, ibig sabihin, naglabanan yung bear and bull, no? Umakyat ng 97, bumaba ng 87, nag-close ng 91. So, walang nanalo, nag-tag of war. Ika nga, no? Kung titignan niyo po yung candle na yan, sinasabi nga natin, wala indecision po yan no? Kumbaga, pwedeng bukas magkakaalaman kung sino mananalo, bear and bull, no? Mananalo ba yung bear? Bababa ito, 'di ba? Mananalo ba yung bull? Aakyat ito, no? Pero since nakita mo tong candle na to, no? Nakita mo po yung candle na 'yan sa itaas ng isang uptrend. Yan. Ano ba to? Spinning top ba to? Tawag dito? Spinning top yan, ya. Hindi ako magaling sa candlestick, paki-google nyo na spinning top, ha. Pagka nakikita mo sa isang uptrend yan, mga titos and titas, that could signify a correction or reversal. Yan yung nasa libro, ha? That could signify a correction or reversal, mga titos and titas. Yun, hindi maganda. Para magkatakot naman kayo. Baka mamaya. Yan na maganda. Ang maganda po, yan ang hindi maganda, no? Yan po yung nasa libro, ha? Kung susundin niyo po yung libro, no? But then again, sinasabi natin sa ating webinar, hindi pala ako, si Tito Jesse Livermore, no? The stock market is never obvious. It is designed to fool most of the people most of the time, no? Bakit? Dito nga sa tambayan, mababasa nyo daw sa libro, no? Average down. Diba? Yan ang sinasabi sa libro. Pero dito sa tambayan, ang sinasabi naman natin, average up. Kabaliktaran. So, titignan po natin tomorrow. For me lang, mga titos and titas, crucial po itong consolidation between 0.8, no, and 0.1. Yang area po na yan.
obviously, kung naririnig nyo ako dun sa mga ilang vlogs ko na ginawa dito sa APL, sinabi ko naman po na once na ma-break natin yung 0.08 na yan, yung all-time high, no? Pwede tayong pupunta sa new dimension. O, kaya nga sabi ko, nasa outer space, no? Lumabas ng Earth, no? So, pwede tayong pumunta sa new dimension and we will continue to form new highs, mga titos and titas. But then again, kailangan muna maganda yung price structure. Hindi po ito pwedeng idire-diretso. Hindi po pwedeng ganon. Mauubusan ng gusalina to. Mauubusan ng gusalina yung spaceship pagka dinire-diretso. So, importante for me, makita ko yung anong gagawin na price structure dito sa 0.8. Gaano katibay itong 0.8 kung i-retest man at yung 0.1. Nasan yung consolidation dyan? May volume pa rin ba habang nagdi-dribble dyan? Hindi natin alam kung gaano katagal magdi-dribble. So, crucial po yung 0.8 sa ngayon. So, as long as we are trading above 0.08, 0.8 tuloy ako ng 0.8, 0.08, ha? O yung 88, again, psychological number, no? Sa webinar, kinuwento natin lahat ng psychological number. Napakamot sila na ulo. Oo nga, no, tito? Mga psychological. Akala namin, puro buo lang. Puro 1 lang. 10, 5. Yan ang nasa libro 1, 10, 5, 20, 50, 100, 0.1. Akala yun, yun lang. Meron pa po. Ayan, 0.8 psychological number yan, ha? So, titignan natin gaano katibay po yan. So, yan ang babantayan, mga titos and titas. No? Yan, 0.08 na yan. Siyempre, yung 0.1, psychological number. So, titignan natin, paano sila magdi-dribble dyan. Ayan, ha? Yun. Pagka ito ay bumalik at nag-close below, para sa akin lang, mag-close ito below 0.8, mag-iiba tono natin dito. But as long as this is trading above 0.08, mga titos and titas, para sa akin, kung may bodega kayo below 0.08, no? Ito tip ko. Ito, gusto niyo po ng tip, ha? Bibigyan ko ng tip dito. Pero like muna. Pa-like muna. Bago ko. Ito, Tito Moves, ha? Mga tip. Para po ito doon sa mga may mga hawak lang, ha? Para sa may mga hawak lang. Yung mga wala, wala na po kayong tip. Wala kayong hawak. Naiwanan lang kayo ng rocket ship, Para sa mga may hawak lang, ito po ang tip ko sa inyo, ha? Bawas-bawasan niyo po ang pag-inom ng kape na may gatas. Yung kapeng may gatas. Wag na po muna kayo uminom ng kapeng may gatas kasi yung kape pampanervyos, yung gatas pampalakas. Pag pinag-combo mo yan, ay pampalakas ng nervyos yan. Lalo kayo nenervyusin. So wag muna po. Wag muna po kayo. Kahit hanggang hindi pa tayo nakakatawid, hanggat hindi pa natin nakikita tong 0.08 na to, hindi pa natin nakikita hanggang kung gaano katibay. So ibig sabihin kung meron ho kayong hawak 0.08 and below, yun lang naman, iwasan ng pag-inom ng kape na may gatas. Mga titos and titas. Sabi na iba, tito, paano naman kami? Yung mga wala pa, o yung may above. Sige na, pati yung mga above 0.08. Tsaka yung mga wala pa. Mahirap yun. Mahirap po. Yun ang masasabi ko. Bantayan nyo po yung 0.08, ha? Kung meron kayo, observe yung cut loss. Balikan nyo po yung video natin, Stock Market Trading Rules. Meron tayong mga rules na fina-follow. So, kung above 0.08 kayo, balikan nyo po yung video na yon and apply those rules. Yun lang po muna, no? Yung kung wala pa, gusto magdagdag, balikan nyo po yung rules natin. Yun po ang magiging guide nyo muna. Yan, Tito Moves siya. Kita ninyo, Yan po ang Apollo, 0.8 to 0.1, ang ating 0.08 to 0.1. Nandyan ang ating playground. Ipasok natin, andito. Ito nakikita ko sa dito, ha? Di ba pagka tinignan nyo po sa daily, parang ang gulo-gulo naman ito. Red na naman, pagkatapos ng green, red, dalawang red. Ito, ganito yan, green. Tapos papasok ka ng dalawang red, tapos dalawang green, tapos dalawang red naman. Sabihin ng mga dito natics, ano ba yan dito? Ang gulo-gulo. Ayoko na nga sa'yo. Kasi po tinitignan nyo daily, malilito talaga kayo dyan. Lilituhin talaga kayo sa daily. Tuturo ko po sa inyo kung saan kayo titingin. Ito, kiklik nyo yung letter W, yung 1 week. Yung weekly, tignan nyo yung weekly. Maganda ba, pangit? Diba? Pag tinignan mo sa weekly, 3 green candle na tayo. 3 na yan. Pangatlo na to, kung magko-close man tayo ng green today. Every week, higher high ang binubuno natin every week, tsaka higher low. Diba? Yan po ang tinginan. Pang-apat na nga, ika nga, no, after nitong candle na to.
November, uulitin ko, November 23, high tayo ng 648. Low ng 613. The following week, ano na high natin? 7. Low natin, 635. The following week, 764. Low natin, 7. This week, ano high natin? 785. Low natin. Ano low? 755. Pag sa weekly kayo nakatingin, malinis, hindi kayo kakabahan. O kahit uminom kayo ng maraming kapit na may gatas, pwede. Di ba? Yan lang naman po ang sikreto eh. Kasi kung daily ho kayo, monitor nyo daily, di ba? Hindi naman kayo magbebenta. Inaantay nyo naman din yung commercial launch. Masya-shake out pa kayo. Sundin nyo po yung payo sa atin ni Tito Brian. Nakatambay lagi sa hindi magpa-COVID araw-araw. Nagpapa-COVID. O, anong ginawa niya? Tinulugan niya lang. Tulugan. Ay, sa weekly, ang bait-bait. Mga titos and titas, support natin. Kung sa weekly ko titingin, 7 pesos, 6.90. Kung sana, kung babalikan. Resistance, nasa 8 na tayo, ha? O, yan po andito. Ipasok natin. Yung now naman. Sa weekly na rin natin tignan. Total, nakatingin na tayo sa weekly. O, yung now, ganun din. Ganun din. Di ba? Ganun kasimple lang po. Ang now po is 5:05 to break, ha? 5:05 to break tayo. So, makikita mo, may higher low din tayo sa now. Ayan po. Ganun kasimple lang. So, halos same lang naman po ng galaw yan. Yan dito at saka now. Para sa akin lang kung ako mag-a-analyze. Kasi sumusunod lang din naman tong now sa dito. O, follow the leader, ika nga. May catalyst? Yes, meron. Diba? Nokia. Nakipag-partner. Ang dami. Si Tito Mel, marami mga tricks on his sleeves yan. Mabibigla ka na lang dyan. Baka magkagulatan na lang dito. Diba? O yan, mga titos and titas. So yan, steady lang pagka sa weekly kayo nakatingin. Pagka sa daily, medyo pa kayo naman, volatile. Flat nga consolidating sa daily. Pag tinignan mo sa weekly, papaangat na Sa daily, parang, ayun pa, nagko-consolidate pa, no? So, sa support sa daily, crucial tong 450 area for me, 450. Yan po. Pero ako, sa weekly, ako titingin, magko-close ba to below 450 sa weekly? Sa weekly, ha? O yan, mga titos and titas. Ang now, ipasok na natin. O, ito pa, isa, M&M's. Unahin natin sa weekly para hindi kayo kinakabahan. Nakaw. Mga titos and titas. Sa weekly, nako, ang pangit. Ba't ganito? Teka muna. Sa weekly natin, kaya sinasabi ko, baka kasi sa iba, naririnig nyo, yung ibang nagre-review, sasabihin, nako, reversal na. No? Baka mamaya nagre-review nito. Kasi nga, day trader. Sa day trading, reversal to. Sa day trading. Pwede reversal. Guhitan ko kung day trader ka, reversal ito. Dati na tayo may ganyan. Asa yung triangle niyan? Ito MM. MM descending. Tingnan ko lang kung magsushoot pa. Ayun. Nandun pa tayo sa triangle Pasok pa tayo sa triangle Kaya hindi tayo makawala-wala. Ayun ipit na tayo doon sa una, mga titos and titas Ipit na tayo. Ito po, disregard nyo itong nasa ilalim. Ito, yan, yung area na yan. Ipit yung presyo natin. Yung MACD natin suggest na mukhang pababa, so mukhang dito tayo sasaluhin. Expect mo na ito, 550 area. Most likely, Most likely. Baka dyan tayo mag-dribble, dyan tayo saluhin. Ipit na ipit na yung triangle. Best case scenario mo, mag-consolidate, dire-diretso. Yan, pwede rin yan, pwede rin. So, ibig sabihin, magbe-breakout ito sa triangle, pero hindi aakyat. Gets nyo po? Drawingan ko, Best case scenario mo, kandila ka dito, isa, dalawa, ayan, isa, yan. Mga kandila, everyday. Tatawirin mo ngayon yan. Everyday, nasa ganyan lang yung kandila mo. Silent breakout ka ngayon. Naka-breakout ka ngayon dito sa descending channel mo, pero hindi ka umaakyat. Diba? MACD mo, dire-diretso lang pababa, ganyan. Tapos pwede mag-reverse. So, diba? So, wala pa rin papansin. Ibig sabihin, hindi pa rin ito mapapansin ng mga day trader kasi walang activity Ayaw nila nung ganito, natutulog, ayaw nila. Mga budigero, happy ho sa ganito. Yung mga natutulog na ganyan, sige lang, bili lang ako ng bili. Pagkasweldo, dagdag ako. Diba? So, yung mga budigero, happy sa ganyan. Lalo na yung mga nag-aantay ng 13-month pay. Diba? Yun, happy yan. Kasi makakapagbudega pa sila. Pero once na tagusin ho yan, sabi natin, best case sa ngayon yan, best case, consolidation, tumawid. So, ang hindi naman kagandahan dyan, pagka tumagos, dito na ako sa 550 pupulutin.
mga titos and titas. So, nandyan pa rin yung trading range natin. Pasok pa rin, ano? So, yung mga may bodega, 450 and below, popcorn mode. Yung mga nagbubodega, medyo ninenervyos. Medyo ninenervyos kasi 550. Again, kaninang umaga po, sana ang juicy nung ating nung opening bell kanina, mga titos and titas, ang juicy po nun, panoorin niyo po yung tinuro natin doon kung paano kayo hindi ninenervyusin, kung paano kayo magmo-monitor ng isang stock, no? Balikan niyo lang po 'to, hindi ko na ikukwento rito. So yan ang M&M's. Next natin, fruit. Itong si prutas. Ayun. Meron kaninang news, no? So, 2 peso. Ano ngayon? Black sale ba? Black sale ba tawag doon? Black sale ng 2 pesos. So may news ito. So sabi ko, kaninang umaga, you have to analyze, you have to do your practical analysis. So balikan nyo na lang din po yon. Kaya sabi ko, juicy yung kaninang umaga. So pakibalikan po. Kaninang umaga, tinuruan natin kung paano mag-practical analysis dito sa fruit. No? So ngayon, technical na lang muna tayo. Pakibalikan na lang po yung ating tambayan kaninang umaga. Ano high natin? Ayun. High ng 188. So sabi ko, resistance muna dito, 2 piso. Okay, 2 piso na ang resistance. Kanina, hindi maganda tong candle na to. So, needle top ang tawag dyan, no? Needle top, no? But hindi naman ibig sabihin na magre-reverse yan. Tapos may gap pa yun, may iniwan na gap. So, ang support mo, nandito sa gap. Tignan natin yung gap. 171. So, pwedeng balikan ngayon tong gap, no? Pero may channel naman kasing paakyat eh. Ang rule natin, the trend is your friend until it bends. Hindi pa naman nagbe-bend yung trend, di ba? So, pwede nga ang support nasa 171 area. Ang resistance mo, sa 2 pesos mo na tignan. Huwag mo nang tignan ito. Malapit na ito eh, 190 eh. Sa 2 pesos ka na, nandun yung black sale eh. Huwag mo nang pahirapan yung sarili. Di ba? Sa black sale, sa 2 pesos. I-practical analysis nyo po yung black sale. Tinuro ko kanina kung paano. So, yan si fruit. Sa weekly ba? Ano itsura? Ayan. So, kung may bodega po kayo nito, tinuro ko rin nga kung paano nyo i-analyze. No? Kung may mga trading bodies kayo, pagtulong-tulungan nyo po ito para makahanap kayo ng mga information about the company. Good and bad. Para mapuruhan ninyo. Yan po, mga titos and titas. So, sana na-like ninyo. Ayan, maganda naman. Malaman-laman naman ito ating market summary. Mga titos and titas, maraming salamat sa mga lahat ng nanood. As always, trade wisely. See you all tomorrow. God bless you all. Bye.